Magandang araw po, minamahal na mga magulang at kapatid sa channel na to, kung saan sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa pamamagitan ng salita niyang Biblia. So, nung pong nakaraan, ang pinag-usapan po natin ay tungkol po sa mga practice at tradition ng kakristyanuhan. So, base po ito sa libro na Pagan Christianity. Ang pag-usapan po natin ngayon, sinulat po nila Frank Viola at George Barna. Patalakay natin po sa nagdaang broadcast ang paganong practices at tradition ng simbahan ngayon. Alam natin po na gawa ito ni Satanas na sirain ang church at ngayon malayong-malayo na sa orihinal na iglesia na pinangunahan ng mga apostol ng Panginoon ng simbahan ngayon. Tingnan po natin ang pattern na pinapakita po sa atin sa bagong tipan kung paano nag-operate at nabuo ang samahan ng mga Kristiyano. So, tingnan po natin ang una, ang gusali ng simbahan. Nakarecord po sa bagong tipan na nagtitipon ng mga sinangunang mga Kristiyano sa mga bahay-bahay. Buksan mo natin ang nakalagay po sa banal na kasulatan sa Gawa 2, 46. Ito po nakasulat. Okay, 46. Sinasabi po dito, araw-araw natitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. Ayan. So, nakita po natin ang ginagawa po ng mga early Christians. Sa Gawa 5, 42. Ito po nakasulat. Buksan po natin doon ang ating Biblia. Sabi rito, araw-araw ay pumupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay. Patuloy ang kanilang pagtuturo at pangangaral ng magandang balita na si Jesus ang Kristo. Ayan. Tapos ganda po, no? So, yun po ang gawi po nila ng mga early Christians. So, Roma 16:5. Puntahan po natin doon ang nakalagay. Ito po nakasulat. Kimusta rin ninyo ako sa mga mananampalayang nagtitipon sa kanilang tahanan. Pabutin ninyo ang pangumusta ko sa minamahal kong kaibigan na si Epaphras. Siya ang unang sumampalataya kay Kristo Jesus sa probinsya ng Asia. Ayan. So dito, no? Nangungumusta siya sa mga nagtitipon sa bahay po nung alagad. Sa unang Korinto, 16:11. Kaya po naman natin doon ang nakasulat. Okay, so ito po ang nakalagay. Kinukumusta kayo ng mga mananampalataya sa lalawigan ng Asya. Kinukumusta rin kayo nina Aquila at Priscilla at ng mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan dahil pareho kayo nasa Panginoon. Ayun. So, nung mga panahon wala po mga tinatawag po na church building. Kundi nagtitipon po mga Kristiyano sa mga bahay-bahay at saka sa mga templo. So, hindi po naghihikayat ang mga apostol ni ang Panginoong Jesucristo na magtayo ng mga templo o gusali ng simbahan. Sa 1:41-24, sinabi ni Kristo na darating ang panahon, ang pagsamba ay hindi konektado sa isang partikular na lokasyon o building. Madalang po ang mga gusali ng simbahan sa unang daang-daang taon ng pananampalatayang Kristiyano. Pagdating po ni Constantine at mga sumunod sa kanya na emperador ng Roma, naging opisyal po na relihiyon ng imperyo ng Roma at nag-umpisang magtayo ng templo mga Kristiyano. Sa ilang mga pangyayari, nag-take over ang mga Kristiyano sa tulong ng mga sundalong Romano sa mga templong pagano at ginawang Kristiyano ang mga simbahan.
Okay, so nagbunga po sa maraming problema mga gusali ng simbahan. Iniisip ng mga tao na ang building na yun ang isang lugar na sagrado. Kaya nagkakaroon ng paghihiwalay sa kung anong nagaganap sa loob ng simbahan at anong nangyayari sa labas. Ang ilan sa mga ito, hinahayaan ng maliwanag na kasamaan at imoralidad kasi lang maayos ang paugali sa loob ng simbahan. Nawala rin po ang kaisipan ng mga tao na ang Diyos kahit saan naroon, na omnipresent siya. Nawala po ang katotohanan na pwedeng makikisan ng tao sa Diyos kahit saan. Napalitan nito ng kaisipan na sa loob ng simbahan lang pwede kumonekta ang tao sa Diyos. At nawala rin ang katotohanan na nasa iglesia ang mga mananampalataya kay Kristo at inisip lang na ang iglesia ay isang building. So, ang turo po ng banal na kasulatan sa Bagong Tipan, ang mga Kristiyano ang templo ng banal na Espiritu. So, hindi po isang building ang templo ngayon, kundi yung mga mananampalataya mismo ang gusali ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin po na masama ang magtayo ng gusali ng simbahan. Hindi pinagbabawalan ang pagtitipon ng mga Kristiyano na specific na dinisenyo para sa pagsamba ng maraming tao. Dinidescribe po sa Bagong Tipan na nagtitipon ng mga Kristiyano sa mga bahay-bahay, pero hindi naman pinag-uutos ito na sa bahay lang dapat magtipon ang mga Kristiyano. Magandang po na dineklara po ang katotohanan ng Biblia sa isang gusali ng simbahan. Hindi masama ang building, kundi ang paniniwala na kinakabit po natin sa building na yun. Okay, so pangalawa po, ano po ang pattern po na pinakita sa Bagong Tipan? Ito po sa pagpapatakbo ng iglesia. Pangalawa po, ang struktura ng simbahan. Sa maraming mga simbahan ngayon, meron silang struktura na permanente kung paano dapat isagawa ang kanilang Sunday service. Magkakaibang struktura sa bawat isang simbahan, pero ang nandun pa rin ang mga bagay na tinatawag na core. Yung mga announcement, pagsamba ng grupo, pagbabatian sa mga kasamahan, panalangin, ang sermon at pangwakas na awitin. Sa ibang simbahan po, hindi pwedeng baliin ang pagkasunod-sunod na to ng Sunday service. Ano man ang maging kaso po, hindi pinapakita pa ng Bagong Tipan na may matigas na struktura ang pagtitipon ng mga Kristiyano. Kapag ganitong struktura ng isang iglesia po, pwedeng masakal ang mapigilan nito ang tunay na pagsamba at pakikipisan. Imbes na mapabuti ito. Buksan po natin ang nakasulat po naman sa Unang Korinto 14:4. Basahin po natin nakasulat po ito. Ako nakasulat, ngunit gawin ninyo ang lahat sa maayos at wastong paraan. Yun. So, nakalagay po dyan, kaayusan. Yun po, wastong paraan. So, hindi masama ang kaayusan o may pagkasunod-sunod ang ginagawa ng simbahan. Ang masama po, kung wala sa Biblia ang masyadong dekahon at legalistic, ano po, na pagpapatakbo. So, kailangan po na siguraduhin po na maayos ang takbo ng mga Sunday service. Pero, huwag tayong masyadong nakakulong sa sementado na struktura na hindi na makakilos tuloy at makagawa ang banal na Espiritu. Halimbawa po, nililid po ng banal na Espiritu na tawagin sa harapan ng mga may sakit para ipanalangin ng pastor at pagalingin po sila. O kaya pinapasayaw ng Panginoon isang kapatiran na Kristiyano para sambahin siya. Ano?
Kagaya po ng kaso po ni Joe Thomas, yung sumulat po ng librong Heaven So Real po. So pinapasayaw po siya ng Panginoon kasama po ng mga dancers, kung minsan wala yung mga dancers sa church. So pangalan po tinitingnan po natin na pattern ng pagpapatakbo o pamamahala ng simbahan sa pamumunuan ay mga namumuno sa simbahan. So walang duda po na tinuturo po ng Biblia na kailangan magkaroon ng mga makadiyos na pinuno ang iglesia. Kusan po natin ang unang Timoteo 3. Timoteo po yung bago po mag-Hebreo. So unang Timoteo 3, mahaba-haba ito, isang 12. Totoong kasabihan ng mga nagnanais na mamuno sa iglesia ay nagnanais ng mabuting gawain. Kailangan ng mumuno ay walang kapintasan ng isang asawa, marunong magpigil sa sarili, marunong magpasya kung ano ang nararapat, magalang-galang, bukas ang tahanan sa mga tao, at magaling magturo. Hindi siya dapat lasenggo, hindi marahas kundi mahinahon, hindi palaaway at hindi mukhang pera. So mahaba po yan hanggang talata 13. Yung mga kwalifikasyon ng mga namumuno sa iglesia. So ganyan din po makikita po ninyo sa ibang mga talata na nakalagay dyan po sa screen. At tinanaman po natin yung nakalagay po sa unang Pedro 5 sa 4. Okay, so sabi dito, sama na muna sa iglesia, nilinais akong kausap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesia at nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi rin sa kaluwatian niya sa kanyang pagdating. Halagaan ninyo mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo. Katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila, dapat taus-puso ninyo silang pangalagaan ay itong nais ng Diyos. Hindi dahil sa nabibilitan lang kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa kundi dahil sa nais niyong talagang makatulong sa kanila. Huwag kayong maghari-harian sa mga mananampalatayang pinagkatiwala sa inyong pangalagaan, kundi maging halimbawa kayo sa kanila. At pagdating ni Kristo na siyang Pangulong tagapag-alaga, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. So yun po yung mensahe ko para sa mga namumuno sa iglesia. Ang malungkot po, kinuha ng mga pinuno ng simbahan ang konsepto po ng pamunuan ng iglesia. At dahil sa impluwensyang pagano, hinumbog nila ito sa isang kaparian. Karamihan ng mga simbahang protestante at evangel, hindi tinatawag na pari ang mga namumuno rito. Sa ilalim po ng bagong tipan, inalis na po ang pangangailangan para sa mga pari. Ng papel ay mamagitan sa Diyos at mga tao dahil nasira ng kamatayan ni Kristo at muli niyang pagkabuhay ang pader ng kasalanan sa gitna natin at ng Diyos. Kaya may karapatan na tayong lumapit sa trono ng Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo, pinabanal po niya tayo sa magitan ng dugo niya at ginawa niya tayong mga paring maharlika. Malaya na tayong makapasok sa kabanal-banalang dako. May mga tinawag ang Diyos na mag-alaga sa mga tupa o mananampalataya kay Kristo. At yan po ang mga pastor. Pero ang kakasyanuhan na dumadalo sa pagtitipon ay may trabaho rin. May partisipasyon tayo sa gawain ng iglesia para mapalakas ang kapwa natin mananampalataya. Hindi po isang organisasyon ng iglesia, kundi isang buhay na organismo. Inalintulad po ito sa isang katawan ng tao. Nagpalakasulat po sa unang Korinto 12. Kailangan po nagpa-function ang bawat parte ng katawan para magawa nito ang dapat gawin. Hindi po isang one-man show ang simbahan.
kung saan ang pastor ang gumagawa at kumikilos. Ano po? May inaambag pong bawat miyembro na espiritual na kaloob, natural na talento, at yaman sa mundo para sa ikalalagoy po ng ministeryo. At pang-apat po na elemento ng simbahan na tinitingnan natin ayon sa banal na kasulatan o bagong tipan, yung pong sermon. Paliwanag po na sinasabi ng Biblia na dapat ituro po ang salita ng Diyos. Pakibukasalita ito sa Biblia sa 1 Timoteo 4:1. Okay, so ito po yung nakasaan. Sabi dito, ituro'y patapad mo ang mga bagay nito. Yan. So, mahaba po yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. So, ibig sabihin, ang patapad po natin at ituro sa mga miyembro po ng simbahan ay hindi po doktrina ng tao. Hindi filosofiya ng mundo, hindi tradisyon ng simbahan, kundi ang salita ng Diyos. Kalawang Timoteo, 4:2, ito pong nakasaan. Maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Yan tadamang maling aral, pagsabihan ng mga tao sa mga mali nilang gawain at patatagin ang pananampalataya nila sa magitan ng matyagang pagtuturo. Ayun. So, ano ituturo daw? Salita ng Diyos. Hindi ko anong mga tapos sa politika, kung sino ang mga kakandidato, hindi naman patungkol po sa mga kung ano mga makasanlibutan ng topican po. So, pwede nang magturo ang mga pastor at tagapagturo ng salita ng Diyos habang nakikinig ang ibang miyembro. Pero, pwede rin ipagkatiwala ang pagtuturo sa mga kapatiran. Nabigyan po ng banal na spirito ng kaloob na magturo. So, yung gift of teaching, hindi lang po solo ng pastor. Meron din po mga ibang miyembro ng iglesia na pinagkalooban ng banal na spirito ng gift of teaching. So, sila rin po pwedeng magturo, pwede silang lead ng mga Bible study, o sa ibang mga grupo, mag-moderate ng Bible cell groups. Ang adhikain po ng simbahan ay gumawa ng mga disipulo at hindi maging tagupulang ang mga miyembro. Magpainit ng silya, tinuturuan po maging tagasunod ng Panginoon ng mga tao at tinitrain po dapat sila para makita at makilala ang mga kaloob nilang spiritual. So, hindi pwede basta-bastang maging tagapagturo ng isang Kristiyano. Kailangan ma-verify po ng iba na talagang gifted po sila. Kagaya po na sa church na pinagalingan ko, kung saan ako dinisipulo, meron kami mga iba't ibang mga training na dinadaanan. So, para ma-equip po kami sa paglilingkod sa Panginoon. So, buksan po natin, nakasulat naman po sa Santiago 3:1. Ang Santiago ay bago na Pedro. Santiago 3:1. Mga kapatid, huwag basta-bastang maghangad ng maging tagapagturo ang marami sa inyo dahil alam ninyong mas mabigat ang paghukom sa aming mga tagapagturo. So, mas mabigat po ang judgment ng Panginoon sa mga tagapagturo. Halimbawa, pastor ka o kaya preacher na ang katuruan mo sa mga tao ay post-rib. Malaking pananagutan yan sa Panginoon. Kung mali ang tinuturo po natin. O kaya, pastor tayo, ministro tayo, tinuturo natin, tao lang si Kristo. Malaki pong bagay po yan sa harapan ng Panginoon. Kung mali po ang tinuturo po natin sa kawan. So, kailangan po mag-evaluate po ang simbahan
ng mga pamamaraan ito at motibasyon para masiguro po na sang-ayon ng mga ito sa mga prinsipyo ng Biblia. Pinalangin po ng mga ninuno sa iglesia kung dapat pagpatuloy o hindi ang mga nakagawian nila at tradisyon. So, kung kayo sa simbahan nyo, marami kayong ginagawa na wala naman sa Biblia po. Yung mga pinapayagan nyo yung mga tao nyo na magdasal sa mga santo, sa mga larawan ng tributo. Evaluate po niyo yung sarili nyo. Kung yung ginagawa nyo na yan ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Ayon sa nakalagay po sa salita ng Diyos. Ang hatol po sa atin ay salita ng Diyos. Kaya dapat luminya po tayo. Tama po? So, yan po ang larawan po ng early church. Na dapat po maging pattern po lahat ng mga churches ngayon. Yung mga tinatawag na samahan o grupo ng mga Kristiyano. So, kung kayo na kasali kayo sa isang church na hindi nagtuturo ng tama, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, o kaya tinatanggi na Diyos si Jesus, magsisi na po tayo. Kaya ba na paulit-ulit ko na pong sinasabi dito, na kung tayo naniniwala na si Kristo tao lang, wala tayong tagapagligtas. Paano tayo pupunta sa langit ngayon? Wala tayong tagapagligtas. Tama po? Kaya po naging qualified na tagapagligtas si Kristo dahil una po, siya po'y walang kasalanan. So, hindi po siya simpleng tao. Siya po ay Diyos na nagkatuwang tao. So, kaya po siya nagkatuwang tao para pwede po niyang tanggapin yung kaparusahan ng kasalanan na kamatayan, alang-alang po sa atin. So, yung kanyang pagka-Diyos po na pagtagumpayan niyo po ang nakatukso ng Diablo. Hindi po siya pwedeng magkasala kasi siya po ay Diyos na banal, tama po. Iniwan lang ng Panginoon yung kanyang karangalan, yung kanyang expression ng kanyang pagka-Diyos na siya po ay maluwalhati. Ito. Nagpakababa po siya maging tao para sa atin. Nang sa ganun po, kung tayo po ay sasampalataya sa Kanya, mapapatawad ang lahat ng kasalanan natin. Tayo ay maituturing ng Diyos na matuwid dahil sa katuwiran ng Kanyang bugtong anak. Nangyayari po yung tinatawag na divine exchange. Kinuha ng Panginoon Jesus ang kasalanan natin, tayo naman, nalilipat sa atin ang Kanyang katuwiran at kabanalan. Kung sasampalataya tayo sa Kanya. Pero kung tayo, natitiwala na sarili po natin na kabaitan, sarili natin na pagiging matapat na miyembro ng simbahan, wala po tayong kaligtasan doon. Kahit na tumira pa tayo sa church, kung paniniwala natin tao lang si Kristo, hindi po tayo maliligtas. Diba? Ang kaligtasan po ay wala sa simbahan, wala sa reliyon, kundi nasa tamang relasyon sa Diyos. Ang tagamagitan po natin sa Diyos ay si Jesucristo lang. Kaya dapat po ay kilalanin natin siya kung sino siya. Ang Diyos ang nagkatuwang sa iyo para magkaroon tayo ng tagapagligtas at maging Panginoon siya nating buhay. Ibig sabihin, siya po ang paghariin po natin, hindi po kung sino-sino na santo, hindi kung sino-sino character sa Biblia po. So tayo ngayon po ay dumulog sa Panginoon, magsisipo tayo sa lahat po ng kasalanan natin po, na hindi lang spiritual, kundi yung kasalanan natin sa emosyon, sa isip natin, at sa pananalita natin po. Magsisipo tayo dahil ang Diyos po natin ay banal at matuwid. So para tayo po ay maging katanggap-tanggap po, kailangan natin iwaksi lahat ng kasalanan po at magbalik loob sa Diyos ng buong puso. Sumunod po kayo sa panalangin na ito. Lord God, maraming salamat sa salita niyo na narinig ko ngayong araw na to
na kayo po ay isang Diyos na banal. At makakapasok lang po ako sa presensya niyo, ako po ay napatawad sa aking makasalanan at ako yung papatawad lang. Kung aminin ko na nagkasala ako, Panginoon, at tatalikuran ko lahat ng kasalanan at paghahariin ko yung bugtong na anak na si Jesus at gagawin ko siyang tagapagligtas ng aking kaluluwa. Kaya Lord, so patawarin niyo po ako. Humihingi po ako ng kapatawaran ng Diyos sa lahat po ng aking mga kasalanan, pagsalansang sa inyo, Panginoon. Tinisin niyo po ako ng banal na bugtong na anak na si Jesus. At Panginoong Jesucristo, pumasok po kayo sa aking buhay. Kayo na po ang maghari, Panginoon, at magpatakbo. Simula po sa araw nito, Panginoon, yung maglilingkod sa inyo at mabubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa huling hininga. Panginoon, puspusin niyo po ako naman ng Espiritu pang maintindihan ko po ang inyong salita. May sa pumuhay ko po sa araw-araw, Panginoon, at maging matagumpay po ako sa lahat po ng mga tukso at ilang ng Diablo. Thank you, Lord God, sa kaligtasan po ng aking kaluluwa, sa kapalaran po ng aking mga kasalanan sa sandaling ito. Dahil sumasampalataya po ako kay Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Salamat din, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na tinatanggap ko mula sa inyo. Sa lahat po ng ginawa niyo para sa akin, Panginoon, ng pagmamahal niyo sa akin, Panginoon, binigyan ako ng pagkakataon na marinig ko ngayon ang iyong salita, Panginoon, at matanggap ko ang kaligtasan. May binili niyo sa krus ng Kalbaryo sa magitan ng dugo ng iyong bugtong na anak. Ito ang aking dalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. So, nalangin kayo niyan, ipagsabi niyo po sa mga kapitbahay niyo o kakilala na kayo po'y Kristiyano na, napatawad na ng Diyos lahat ng kasalanan niyo, at papunta na kayo sa langit. So, para kayo mag-usap, pananampalataya, magbasa kayo ng Bible. Gawin niyo po magbasa kahit 1 chapter a day, sumunod po sa Gospel of John, para makilala niyo Panginoon Jesus. Sumunod maghanap kayo ng church na nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi lang binabasa, kundi tinuturo sa mga tao, pinapaliwanag. Hindi po ang tinuturo doon, doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan at filosofia ng mundo. Kundi ang purong salita ng Diyos mula Genesis sa Revelation. Walang dagdag, walang bawas. At sumunod po yung church na yun, kailangan hindi binabawalan ng mga miyembro na magbasa ng Biblia at magsaliksik para sa sarili nila ng katotohanan ng Diyos. At sumunod maghanap tayo ng church kung saan po ang tinataas sa pangalan ng Panginoon Jesucristo lamang. Hindi po pangalan ng kung sinong santo, hindi pangalan po ni Mama Mary, hindi pangalan ng pastor, ginagawang appointed son of God, hindi pangalan ng sekta at religion, kundi ang nag-iisang daan patungo sa langit, si Jesucristo lang. At sa mula mga tayo ng church, kung saan po ang Espiritu Santo, ang kumikilos sa kalagitnaan nila, tumutulong sa pagsamba, gumagawa ng mga kababalaghan at mga himala sa buhay ng mga tao, at binabagong buhay ng bawat Kristiyano. So, kayo po yung na-bless natin programa ngayon. Pagsabihin nyo rin po sa mga kakilala nyo, katrabaho nyo, o kaya mga kapitbahay, yun may sagutan nyo sa mga tanong natin sa buhay. Hindi na natin kailangan mga pasalilin. O kaya, mapilitan tayong manood kay Edo Soriano na pinapaikot lang tayo at dinadalan tayo sa panibagong reliyon. Wala po sa reliyon at sektang kaligtasan mo din nasa tamang relasyon sa Diyos sa magitan ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. So, kung kayo may mga dagdag na mga tanong, feedback, suggestion, comment, sumunod po kayo sa akin, bali mag-email, mag-text, kayo mag-tweet, may prayer request kayo, o meron kayong gustong i-share, at gusto niyong basahin yung pangalan mo dito, kahit kailan po pwede kayo sumulat sa akin. Ano po? At kung kayo may hinihingi po ng Panginoon na tumulong sa ministry na ito, kung patuloy po tayo ligtas ng kaluluwa, welcome po yung tulong na panalangin at tulong na pinansyal. At kinomfort nga po ako ng Panginoon dahil naalala ko yung narinig ko na preaching na kung saan na sinasabi, God's work done is God's way will never lack God's supply. So, ang Diyos pong bahala kung ang mag-sustain ng ministry na ito.
dahil ito po'y para sa Kanya. Ano po? So, suggest po lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal ng Panginoon.